Click nga pala to subscribe and hit the notification bell para updated kayo palagi. Thank you. What's up mga ka-friendship? Welcome back. This is Jonah and you are watching the Kasambahay Story. Yan, so samahan nyo ako at igagala ko kayo sa napakagandang lugar ng Kaharian. Ayan, and habang tayo ay gumagala, pag-usapan natin ang kwentong mahirap ba ang maging isang kasambahay dito sa Saudi Arabia? Yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na to, wag mo kong kalimutang i-subscribe. I-hit mo na rin yung like and share button dyan. Syempre, kalampagin mo yung kampana para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Ayan. Please help me reach my 1,000 subscribers, mga ka-friendship. And kung napapansin nyo guys, makulimlim na, madilim-dilim na kasi hapon na. At syempre, tignan nyo naman yung paligid. Pagkaganda-ganda, di ba? Walang ganong traffic kasi sa looban nito. And hindi makalat. Maayos yung kalsada nila. Wala kayong basu-basurang makikita. Yung mga kable-kable, hindi gaya sa atin. Kasi guys, ang mga kable dito sa Saudi Arabia, mostly sa mga cities, hinuhukay nila yan sa ilalim ng lupa. And walang basu-basura sa mga gilid-gilid ng kalsada kasi nililinis agad-agad yan ng mga street cleaners nila. Siguro sa isang area, mga 5, ganyan ang mga street cleaners nila. Yan. So, let's go back sa ating topic. Mahirap ba maging isang katulong dito sa Saudi Arabia? Para po sa akin ay madali na mahirap. Mahirap na may halong papetiks-petiks. Ayan po. So, magkakaiba po tayo ng experience, alam ko. So, hindi po kami expert. Pero, bibigyan ko po kayo ng kaunting idea. Yan. So, kasama ko ngayon ang aking hobby habang tayo ay gumagala. Magkwentuhan muna tayo mga ka-friendship. Madali siya kung magagamay mo na yung trabaho. Alam ko naman mga ka-friendship, kaya nga tayo mangigibang bansa para magtrabaho. And sanay naman tayo sa trabaho. Walang madaling trabaho. No? Walang kasi trabaho yan eh. Trabaho naman talaga yung purpose natin kung bakit tayo pupunta dito. Hindi naman tayo pupunta dito para mag-Disney princess. Okay? Pero kung nagamay na natin, magiging madali para sa atin. Okay? Gaya for example, sa loob ng 3 buwan habang probation period ka pa lang, dyan mo na ibubuhos yung lahat ng powers mo para magkukuskus ka mula kataas-taasang kisame hanggang sa kasuluk-sulukan ng mga cabinet. Yan. Magpapakitang gilas ka kay madam para kung nagustuhan ka niya, ba magiging close na kayo. Ganon. So, sa loob ng 3 buwan na nag-general cleaning ka na, of course, sa mga susunod na araw na, i-maintain mo na lang yung linis. Hindi ka na magkukuskus every now and then. Diba? Ganon yun. Hindi yung nilabas mo yung mga laman ng cabinet, bukas ilalabas mo na ulit. Hindi po ganon. So, tapos na yung pag-general cleaning mo. Magiging per schedule na lang. Like, may lilinisin ka ng araw-araw, may lilinisin ka ng weekly, may lilinisin ka na ng monthly. Yon. So, hindi naman yung buong 8 hours nagkukuskus ka everyday. Hindi po. Kasi mostly dito, lalo na kung walang pasok yung mga bata, no? Mga late yan nagigising. Late na nagigising yung mga amo. And ikaw, syempre, maaga kang gigising, mag-prepare ka ng sarili mo, kakain ka na. And gugugol ka siguro ng, kung malaki yung bahay, gugugol ka siguro ng 1 o 2, 3 oras sa paglilinis. And then after nun, libreng oras mo na yon hanggat hindi pa gumigising yung mga amo. So, kung napapansin nyo, marami sa mga kasambahay ang nasa TikTok, nasa Reels, kasi marami din yung time nilang paupo-upo na. Okay? Yan. So, depende po yan sa sitwasyon. Halimbawa, walang pasok yung bata or walang pasok yung amo or may pasok sila, ganun. Minsan,
kung may pasok, may time kang bumalik din sa room mo para magpahinga muna. And then mga 9 a.m., papasok ka na, magtrabaho ka, maglinis ka, ganyan, 1-2 oras. The rest, petiks-petiks ka na, paupo-upo ka na. Hindi yung straight talaga na 8 oras hanggang hating gabi na nagkukuskus ka. Hindi po ganun. Hindi gaya sa normal na pagtatrabaho sa isang company, no? Yung straight na whole 8 hours, kailangan mong magtatrabaho talaga. Sa loob ng isang bahay, hindi po. Kasi syempre, hindi ka naman magkukuskus every now and then. Per schedule na yon. Okay? May oras ka ng paupo-upo, pa cellphone, tatawag sa family mo, ganon. Yan. Kasi ang mga amo dito, late din naman nagigising. Alam yan ng mga ka-friendship natin na nagtratrabaho sa bahay. Kaya alam din nila yung salitang, i-magic linis mo na yan. Diba? I-magic linis mo na. Kasi tapos mo na yung paglilinis eh. Ganun, lalo na kung gamay mo na yung work, magiging madali na lang. Okay? Nagiging mahirap po siya kasi nga malayo tayo sa family natin. Nagtratrabaho tayo na malayo sa pamilya. Araw-araw nating iniisip kung ano yung sitwasyon ng pamilya nating naiwan sa Pilipinas. Tapos, demanding pa yung amo mo. Okay? Yung naglilinis ka, tatawagin ka. Yung nagluluto ka, tatawagin ka para mag-abot lang ng isang baso. O kaya namamalansya ka, tatawagin ka para mag-ugas lang ng isang apple. O kaya may ginagawa ka, tatawag sila, tatapon mo lang yung basura nila. Ganun sila ka-demanding. Napakasipag din nilang magkalat. Yon. So, yun yung nagpapahirap. Isa pa, hawak nila yung time mo. Okay? Yung kahit gusto mong magpahinga sana muna ngayon, tapos bigla silang tatawag. Yun yung nagpapahirap. Tapos sunod-sunod pa yung iuutos. Kaya dapat pag nandito ka, kailangan well-organized yung trabaho mo para kahit ganun yung itsura ng amo mo, hindi ka mahihirapan. Nagiging mahirap din siya kasi nga hawak nila yung time at saka hindi sila sumusunod sa kontrata. Kahit nandoon na yung day off sa contract, hindi nila susundin yun. Sila ang magde-decide kung magde-day off ka o hindi. Okay? Kaya nagiging mahirap yung sitwasyon kasi ganun nga po. Tapos minsan may mga madamot pa, hindi mag-alok ng pagkain, bahala ka na maghanap ng pagkain mo, ganon. Yung kahit sumilip ka lang sa labas, ayaw ka nilang pasilipin kasi daw baka dukutin ka, etc. etc. Pero ang totoo, ayaw ka lang nilang palabasin. Ganon po yun. Kaya nagiging mahirap yung sitwasyon. Kung libre sa wifi, edi mag-unlimited cellphone ka na lang. Kaya, minsan, marami din yung mga ka-friendship natin sa loob ng isang bahay na ayaw na nilang mag-day off. Basta, importante may wifi sa loob ng bahay. Kasi, tuwing Friday naman, hindi naman maagang gumigising yung mga amo. Habang tulog sila, edi ikaw papetiks-petiks ka rin. Kapag gumising na sila, that's the time na mag-working mode ka na rin. Ganun po yun. Kaya mahirap siya na may kasamang papetiks-petiks. Okay? Kasi imagine nyo guys, sa company, kung sa regular company ka na nagtatrabaho, dapat straight yan na 8 hours or 12 hours pagtatrabaho ka talaga. Ang break mo lang ay 15 minutes at 1 hour kapag magla-lunch break ka. Pero kung sa loob ng isang bahay, kung tapos mo na yung trabaho mo, yung paglilinis, pagluluto o paglalaba, paupo-upo ka na. Ganon yon. Kaya madali lang. Okay? Ang nagpapahirap doon, yung minsan, yung sitwasyon at saka yung pakikisama mo sa employer mo. Ayan. So, kailangan magbaon ka ng maraming pakikisama at maraming pasensya. Kasi minsan, sila na nga yung nag-uutos, sila pa yung galit. O kaya'y araw-araw na sigaw. Kung hindi mo naintindihan, bubungangaan ka agad-agad. Yung trabaho, alam ko naman mga Pilipino masisipag yan eh. Sanay tayo sa trabaho, kaya nga tayo nag-apply na magtratrabaho overseas kasi alam natin yung trabaho. Ang nagpapahirap is yung sitwasyon.
Ayan, kaya mga ka-friendship, kung nagustuhan nyo naman tong video na to, huwag nyo kong kalimutang i-subscribe. Siyempre, i-share mo na rin kung may napulot kang konting idea. And maraming salamat po sa mga nagsusubaybay at bumabalik at sa lahat ng mga nagsusubscribe. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Kaya ang advice ko po sa mga ka-friendship natin na nag-work dito sa gitnang silangan, mag-ingat lang po tayo palagi. Lagi nating sundin kung ano yung batas nila. Ayan. So, thank you very much. Magpatuloy lang po tayo palagi at kung ano man po ang nasimulan natin, ay go lang tayo para sa pangarap natin sa buhay. Syempre, wag natin kalimutang magdasal palagi and syempre, maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo. Thank you!